Welcome sa MAV. So, feature ko lang tong in-upgrade namin na 600 FPS na Delta D013HT. So, shoutout kay Sir Toby sa kanya tong unit na to. So, bago ko sabihin yung mga parts na ginamit natin, sa unit muna tayo. So, itong Delta unit is full metal unit. Meron din silang half metal, half polymer. Pero itong D013HT is full metal unit, metal front assembly, metal receiver. So nakalagay ito sa budget meal folder natin, which is ang price is nasa 10,400. So kasama na dyan yung case, kasama na yung LiPo battery, kasama na yung charger, kasama na yung spring for high FPS, and then kasama na yung case, kasama na rin itong BBs, cleaning rod, and yun nga, nabanggit ko, spring magazine, kasama na rin. LiPo battery at saka charger. Okay? So, for the internal parts, naka-quick release system to. And then, naka-reinforce na rin internal parts niya. So, FPS out of the box is around 370 to 380. And, ayun, guys, check nyo na lang yung mga Delta units namin sa budget meal folder natin. So, punta tayo dun sa upgrade na ginawa natin. Nagpalit tayo ng low exhaust chamber. Nagpalit din tayo ng motor, syempre nagpalit tayo kasi ng spring. Hindi na mahahatak to ng, yung spring natin is 170, hindi na to mahahatak ng stock motor. So ayan, ito yung mga pinalitan natin. Actually itong upgrade namin na 600 FPS, ito yung pinakatipid na nagawa namin. Kasi, taga, nasaan ba yung notebook natin? So, supposed to be dapat, magpapalit din kami ng piston body at saka cylinder body. Pero since naka-type O na to, itong specific brand na to, itong model na to, hindi na kami nagpalit ng cylinder body. Piston body, since yun nga, naka-metal na rin yung piston body niya, kaya naman ng internal parts niya, or ng piston body niya. So, tinanggal na namin yon. Long delayer, tinanggal na rin namin kasi meron na rin siyang stock delayer. And yung nozzle, tinanggal din namin yung double O-ring dun sa lineup or sa ipapasok kasi naka aluminum na O-ring na rin siya. So aluminum na O-ring, aluminum na nozzle. So okay na rin 'yan. So ayun, ito yung mga parts na ginamit pa yung iba. Nagpalit din tayo ng tight barrel. Ginamit natin is MA na 363mm inner barrel. 6.01 ang diameter. And syempre nagpalit din tayo ng gears. Though yung gears niya is metal na rin. Lapit mo konti. Pakita natin. So nagpalit na rin tayo ng gears. Kumbaga panigurado na lang din. So ginamit natin is CNC na MA. And then nag-shims tayo. Hindi mawawala to. Rubber, nagpalit na rin tayo. And DINS plug. Para dun sa battery. Syempre, ang gagamitin na nating battery is high capacity. Hindi na kaya ng Tamiya yun kasi masusunog. So the rest is stock. And yun, titest natin ng unit to check kung ilang FPS ang kinalabasan niya. Ay, lakas ng magnet Ano. Sige guys, test natin. Check natin output. Again, shoutout kay Sir Toby for this upgrade. And guys, kung gusto niyo magpa-upgrade ng unit, mag-PM lang kayo sa page natin. Ayan, 619, 620. So, consistent siya guys, nasa 600 plus. Hindi siya bumaba ng 600. So again, Delta unit guys, ang sum nung upgrade niya is 9K kasama yung labor. So sobrang tipid nun guys. And bilib ako doon sa parts ng Delta kasi yun nga, hindi kami masyadong nagpalit ng mga parts kasi okay pa naman yung mga parts na nakalagay doon sa loob. And all in all, ang ginastos niya is around 19K. So sobrang tipid nun guys. So for upgrades guys, mag-PM lang kayo sa page natin. And ngayon naka-line up yung mga i-upgrade ngayon is bigyan nyo kami ng at least 1 week.
So usually naman natatapos naman yung gun tech namin is mga 1 to 2 days. Pero syempre kailangan natin ng mas mahabang para hindi naman din kayo nag-expect na mabilis lang din yung upgrade. Kasi katulad ngayon, sobrang dami nung nagpapa-upgrade. Sobrang dami naka-line up. Hindi namin sure. Minsan, na di-deliver namin dito mga 2 days, 3 days, mga ganun. So, depende. So, 1 week. Pagka magpapa-upgrade kayo, 1 week tayo, guys. Okay? Thank you kay Boss Toby. Shoutout sa iyo, boss. Okay na yung Delta unit. Thank you.